Magandang hapon mga idol, welcome back dito sa ating tambayan. Siyempre dito sa ating kuwentuhan, dito sa ating huntahan. Marami na naman akong paraphernalia kinokuryente na naman. Actually, malaki yung pagbabago, maganda yung nagiging resulta ng aking, kondisyon sa sakit na, rheuma. Yun nga, wala pa lang akong pera tinatanong na nung sa PT kung nakapagpa-test na daw ako ng dugo para sa RA, test rheumatoid, arthritis test. Medyo malaki-laki kasi, nagtanong ako dun sa PT, lahat ng test na pinakukuha sa akin almost, 3,500. Alam niyo naman na panahon ng enrollment, inuuna ko yung aking mga anak saka na lang siguro 'tong actually wala din naman gamot, malalaman lang natin kung ano yung sakit at ang kagandahan naman dun, maiiwasan natin yung mga bawal kasi ang daming klase ng arthritis, magkakaiba yung mga bawal. Continuous naman ako sa hindi wala lang test pero yung mga treatment, ginagawa naman hindi ko din naman lahat ng nagiging problema ko sa aking kalusugan kung meron, hindi ko pinababayaanan pinate-test ko talaga yan, gamot ko talaga. Yun nga lang, sa ngayon talaga 'pag may mga reseta ayoko, mas prefer ako na i-correct yung mga nagiging mali sa katawan hindi sa gamot. Kasi nadala na rin ako sa side effect ano. 'Yan, eto wala naman siguro magiging side effect kasi ito, sa nerve, ah, yung tinatanggal lang yung mga bara maganda, maganda, maganda yung ano, nagagawa nito. Tapos, sa therapy may ganito din ginagawa din sa akin kino-continuous ko lang pagka nakakaramdam ako ng pagod galing sa opisina 'yan, nag-ano ulit ako bago mamahinga. Ah, Yun nga pala ang pag-uusapan natin bakit nga ba kailangan kong i-share, kailangan kong, ikuwento sa inyo yung mga sakit na naranasan ko sa GERD 'yan. Siningit ko lang itong kasi baka kasi may mangailangan sa inyo ng tungkol dito. Mura lang ang bili ko nito sa online, sa, Shopee. Almost ₱500 kasama ng shipping. Ah, Masarap siya na nakakagulat sa una pagka hindi ka sanay. Ako naman kasi sanay na ako sa therapy, sa rehab. Kasi, pa-2 taon na last year June, nagpaganito ako, 21 session. Ngayon, 4 session na ngayon ng nagawa sa akin naka-4 na. Ah, Sana, makuha agad kasi sa tingin ko naman okey naman Ang mga ginagawa sa akin nga pala dun mga idol, paraffin test linulubog sa wax na mainit yung kamay. Tapos, minamasahe, ini-stretch, tapos, hinihilot nung tawag dun, nung kanilang ang tawag nila ay, CT scan ang tawag nila pero hilot siya, hilot siya. Machine din siya, machine. Ang lahat ng ginagawa sa akin mga idol libre, sa government, provincial hospital. Ah, Inano ko siya sa konsulta sa Malasakit. Ano, yun, Malasakit yung nagbabayad. Ang session ko ay TTH Martes at saka Huwebes. Tapos may exercise na pinapagawa sa akin bukod dun sa kinukuryente, yung CT scan nga na tinatawag nila, tapos yung stretching nila na ginagawa sa akin, yun,
basta lahat 'yun libre, walang bayad. Tapos yung mga laboratory test na meron sa probinsyal, puwede ko kuhanin ng libre. Kaso konti lang 'yun, eh. Mas madami yung special test talaga, sa mga private, meron mga laboratory private. 'Yun nga 3,000 mahigit, eh. Nasaan ba yung ano ko? 'Nandito 'yun, eh. Ito. 'Yan, hindi ko kasi maintindihan yung iba ano. May CBC with ESR 350, at saka 600 ano. Magkabukod yung bayad dun sa ano, dun sa CBC with ESR. Yung CBC 350, yung ESR 600, 950 na 'to. Tapos yung BUA 180, ASO 400, rheumatoid factor 2,000, kaya 3,530 ang kailangan kong ano, ihanda para ma-test yung dugo para malaman kung anong klaseng kung rheumatoid, ano 'to, arthritis ano. Yung ganito kasi nakikita, may mga sign na rheumatoid kasi yung, nararamdaman ko kaya ito yung pinate-test sa akin. Kung hindi pa, magte-test na naman ng iba ano. Yun nga lang, talagang masakit talaga yung may ganitong problema. Saka natin pag-usapan 'to mga idol, hindi kasi ito yung topic ano. Comment lang kayo kung gusto niyong pagkuwentuhan pa rin 'to, baka kasi may ganito kayong kondisyon, eh, di pag-uusapan natin o baka may mga kamag-anak kayo na may ganito na hindi niyo pa alam kung ano, pag-usapan natin, gawan natin ng topic. Ano lang, comment niyo na lang ano, comment niyo na lang. 'Yan mga idol, tungkol sa ano, sa topic natin na bakit nga ba, kinailangan ko na ikuwento sa inyo yung mga nagiging problema ko kung papaano, nangyayari yung mga sakit sa akin, sa GERD at, bakit ko, nga naisipan na i-share. Ano, ito lang yun, dun sa mga dati pa nakapanood ng mga vlog ko, iba kasi yung vlog na yung tema ng vlog na ginagawa ko. Ang vlog na ginagawa ko para lang sa aking kagalingan. Ano, kung ano yung kinahihiligan ko, yun yung ginawa ko para ma-enjoy ako. Yun yung sa photography, ano. Aksidente lang talaga yung dahilan kung bakit, napunta yung content ko sa ganitong ano, larangan ng pagkukuwento ng mga naging karanasan ko sa GERD. Um, Yun nga, nagkuwento ako. One time nagkuwento ako, ah, habang shoot ako ng mga ano, pi-picture ako ng kapaligiran. Nature lover kasi ako. Ang ginagawa kong ano, subject sa photography, nature. Sa bundok ako, nag nagsa-shot ako ng ano, ng photos. Habang ginagawa ko yon, nagkukuwento ako ng nangyari sa akin kung bakit ko ginagawa yon. Dalawang beses ako nagkuwento, eh, isa ay dun sa tabing dagat, ano, kung bakit ko ginagawa yon. Gusto kong malibang kasi nga, yun yung panahon ng pandemic. Ano, nung makalabas-labas na tayo sa pandemic, gusto kong gumawa kasi mahirap nga talaga yung doktor, ano, mahirap talaga dun sa na magpa ng gamot. Ginawang way ko siya na yung takot ko malipat dun sa, relaxing ano, matindi kasi yung anxiety ko nung panahong yun. Dun sa mga kuwentong ginawa ko, may mga nag-comment at, first time ko na kasi nga bago lang yung vlog, ano, bago lang vlog, wala naman agad-agad na manonood nun, ano, expected natin yon. Um
Kung gumagawa din kayo ng vlog alam niyo 'yun. Ano, pagka wala ka sa community, bago ka, walang manonood sa'yo, pailan-ilan lang. Naranasan ko na may hundreds na nanood first time dun sa vlog na yun, dun sa title na yun, tungkol sa GERD. May mga tanong, may mga question, kaya naulit yung mga vlog na yun. Tapos, habang tumatagal, na-enjoy ko ano, kasi may may humihingi ng number, nung panahon yun hindi masyado ano, kasi laging walang pasok nun, 'di walang masyadong ano, trabaho ano, walang paglilibangan. Binigay ko yung number ko, yung messenger ko. Actually, messenger ko ngayon mas madaling tingnan na yung pangalan na ginagamit ko, yan na rin yung messenger ko ano. May mga tumatawag sa akin niyan dun. Noong panahong yun, wala nga hindi nga ako masyadong busy, tsaka kailangan ko ng kausap ano, about sa problema ng sakit natin. Yung nakakausap ko kaparehas ko. Nagkakapalitan kami ng mga idea tungkol sa mga nararanasan namin, nakakatulong kaya yun, habang naging gano'n, tinuloy-tuloy ko yung vlog about sa GERD. Dahil dun, malimit may mga kausap ako na katulad ko. Marami akong natutunan ano, at marami din akong naibahagi at, yung mga natutunan ko ginawa ko yun ng ginawa ano, inadapt ko yung mga hindi ko dati ginagawa na, ang kuwento sa akin nung mga naging kaibigan ko sa social media nga na nakatulong sa kanila, inadapt ko yun, nakatulong sa akin. Dun ko natuklasan, dun ko nalaman yung about sa, nutrition, ano, tsaka yung pagke-cleansing, ano, tapos yung, mga, supplement na siyang talagang totoong nakatulong sa akin. Siyang talagang totoong nakapagpagaling nung sakit ko. Ano, saglit lang, sabi ko nga dun sa isang vlog, mga 1 taon mahigit o magdadalawang taon. Totally, ang laki ng pinagbago, ang laki nung kagalingan. Pagdating ng taong yun, 100% na. Dun sa mga vlog na ginagawa ko dati nung umpisa, mga 70%, 50%, ganun lang sinasabi ko na nag-o-okey ako kasi habang ano, yun yung ano, habang nagba-vlog na ako 'no, hanggang dumating nga 100% okey ako, kondisyon na ako. Pero ngayon, kahit nasa ganitong sitwasyon na ako, okey na yung GERD, yun nga gusto ko ding ibahagi sa susunod ito kasi tuloy din yung pag-aaral ko tungkol dito sa, nararamdaman ko ito. Baka ito susunod ito ibabahagi ko na rin kung tuloy-tuloy yung alam ko naman na hindi katulad ng GERD. Ang GERD kasi may gamot, eh, may kagalingan, eh, may magagawa tayo para gumaling. Dito wala pa akong alam sa arthritis lalo na kung malalaman ko kung anong klaseng arthritis. Wala pa kasi akong, pera para, ipa-test 3 mahigit, eh, 'di ba? Yung binasa ko sa inyong presyo. Yun, kapag meron na akong pera nun, at least malalaman ko na rin yung ano, malalaman ko na rin yung tunay na klase ng arthritis na meron ako. Pag-usapan natin sa susunod na mga video 'yan basta't may mag-comment, magtanong kung tungkol diyan, ay gagawa natin ng vlog. At kahit naman papaano may maikukuwento na ako kasi, hilaw man ako sa, karanasan tungkol diyan kasi bago pa lang, tuloy-tuloy ko naman pinag-aaralan katulad ng ginawa ko sa GERD. Kasi okey yung ginawa ko sa GERD, yung pag-aaral at saka, pagtuklas. Maganda yung naging ano, naging input, gumaling ako ano. Yun po yung dahilan kung bakit, naengganyo ako na magbahagi ng vlog na tungkol sa, sakit ko sa GERD. Kasi ang hirap po kasi nung pinagdaanan ko sa GERD at, yung mga na-achieve ko diyan, yung mga nakuha kong, idea, gusto kong i-share. Kasi, yung hindi ko kailangang ipagdamot kasi yung pinag-ano lang, eh, ganito lang yung ginawa ko, eh. Pinagsama-sama ko lang yung mga natutunan ko, yung mga naikuwento sa akin nung mga may sakit ding GERD. Pinagsama-sama ko lang at, maganda yung naging resulta sa akin. Gumaling ako, yun yung
hindi ko kailangang ipagdamot ano, kasi itong kagalingan ko, shinare din lang sa akin. Ano, hindi man iisang tao, marami man sila, pero kung hindi dahil sa YouTube, kung hindi dahil sa pagkukuwento ko, hindi ako matututo. Ano, hindi ako matututo. Kasi yung mga kaalaman ko, yung mga nakatulong sa akin ng, sa pagpapagaling ko, ay kayo din, hindi mga viewers ko. Ano, bale yun nga, hindi ako gagaling kung walang viewers, kasi viewers din yung malaki yung naitulong sa akin. Yun lang mga idol, sana, ah, tulad sa GERD, gumaling ako. Sana itong naging side effect sa akin, yung long term side effect sa akin ng GERD, sana, gumaling din, ano. Sige po at, sana patuloy na tayo magsasama-sama, ano man yung kondisyon, na pag-usapan natin, sana, tangkilikin niyo po ang YouTube channel ko pa rin. Ba-bye po at, God bless you. Ingat po tayo lagi.